Oy, kamusta mga papa? Andito na naman tayo sa isang panibagong episode ng Tatayhood Podcast. Ako nga pala si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin ang papa ng 3040 Podcast na si Tristan Ting. Yun, kamusta? Kamusta? Oh, bagong ano na naman ito, bagong daldala na naman to ng mga tatay. Ingo, medyo kaka-release lang natin. Kailan ba tayo nag-release? Kahapon ba? Hindi, Kahapon. kahapon lang ba? Ay, ewan Tuesday. ko, Tuesday, O kahapon, tama, Wednesday Tuesday. ngayon. Hmm. Oh, kaka-release na natin na. Tapos nag-record tayo. Ganado tayo ah. Hindi, Oo nga actually eh. pare, ginanahan ako kasi maraming mga nag-comment. Maraming nag-message sa akin na Madaming natuwa. positive reviews, no? Oo, natuwa sila na maganda daw yung ginagawa natin na pinapakita natin tong side natin, yung father side natin, hindi yung puro mga katarantaduhan side natin do sa kanya-kanya nating mga Mga podcast. podcast. Oo. Actually, gusto ko na rin i-shoutout ko na si Sara Pascual ng ano yan. Ano yan, nagko-comedy yan si Sara. Oo nga Oo, pala, nag-open nag-open mic mic yan din lagi. siya. Sabi nga niya, actually sinabi lang ni Sara daw, ang ganda daw ng input kasi daw, para daw nalalaman niya kung ano yung naiisip ng asawa niya. Mm. Meron din nag ano eh, meron din nag ano ba, nag-stories ba yun? Si Jomar J. Pare. In-stories tayo. Minessage si Oy, Jomar J. Gago yan eh. Sabi minessage niya, mo? oo, minessage ko rin. Sabi ko, pare, salamat. Oh. Yan, si Jomar J ng Buhangin Brothers, ano yan, OFW, tas, ano yan, malayo sa anak niya yan eh. Ay, So, maganda yan. o Magandang sabi ko, topic din yan. pare, igigess ka namin. Kasi pagkwentuhan natin yung, ano mo, yung mga Struggles, no? struggles mo. Sabi niya, putang ina, ang macho-macho ko. Ba't mo ko papaiyakin? Tapos sabi Tsaka sa akin, no, gago, ang corny nyo. Pinapaiyak nyo ako. at saka shoutout kay Jeremiah Escanlo. Sabi niya, masakit daw yung second episode. Iba daw yung tama ng mga sinasabi daw natin. So, maraming salamat, Jeremiah. With an Yan. H. Jeremiah Escanio. Oh, pare, nakikinig din sa atin yan sa Matching Chismisan tsaka sa 3040. So, yun. Ano bang itatopic natin ngayon? Ingo? Anong, Ano? ano natin? Ano kasi pare, may mga katropa ako na kakapanganak pa lang ng misis nila. Tapos, doon nilang na-realize na na parang isang beses kasi niyaya kong lumabas, sabi niya, ay, pre, hindi pwede. Walang magbabantay sa anak ko. So doon Mm. ko na, kasi ako, medyo nakalimutan ko na dahil mga 5 years na din na pwede ko nang iwanan yung anak ko. Hindi naman totally, pero at least um, siguro mga 3 hours kaya ko na siyang iwanan tapos hindi na siya ganun kaalagain. Mm. Tapos doon ko na realize na ang laki pala ng ng transition natin mula sa pagiging single, sa pagiging asawa, tapos yung transition natin sa pagiging ama. Oo. Puta, napakahirap yung transition na yan. Totoo yan. Actually sa akin, naramdaman ko yung transition na yan nung lumipat kami dito sa Australia. Kasi dati sa Pilipinas naman, may yaya kasi. So parang Mm. pakiramdam ko medyo malaya pa rin akong lumabas-labas. Oo. Tsaka doon yung family mo eh. Parang, Oo. tsaka family ng misis mo. So, Mm. feeling ko confident kayo na, may matatawagan naman Oo, para, may mapag-iiwanan ka. Pero oo. nakakakonsensya pa din kasing iwanan yung bata. Pagka, Mm. kasi kunyari dati single ka or dati nung dalawa pa lang kayo ng misis mo, ano eh, um, yung pwede kayong umalis anytime na gusto ninyo, pwede kayong mag-travel, pwede Pwede kayong kayong bumili umuwi ng, ng anytime din. Pwede din kayo oh, umuwi anytime. oo, pwede kang umuwi anytime, di mo iisipin na may nag-aantay sa iyo. Kahit na sabihin mong Mm. may yaya, syempre, the back of your head, may ano ka pa rin eh. Parang meron kang responsibilidad na kailangan mong umuwi ng gandong oras kasi nag-aantay yung anak mo.
So, medyo ano Mm. siya, um, tawag dito, medyo parang malaking transition. Medyo may ano ka, may anong tawag dito? Hindi konsensya eh. Iniisip ko kung konsensya ba yung tawag eh. Ano, may, teka lang, ang magandang term. Yung, di ba pwedeng ano, kadena, kadena, kadenang, Bilanggo. oo, kadenang ginto. Oh, hindi totoo 'yun. Pero parang ang gano'n. Kasi may mga ibang mga magulang din, 'di ba, ano, nararamdaman nila na parang medyo may pagka-burden yung anak nila. Oh, either burden or parang kumonti na yung options nila Mm, sa 'yun. buhay. Pero sa'yo ba, kasi sa'yo since ikaw 'di ba ano ka, eh, yung anak mo, yun nga may May special special needs. needs. Para Mm. bang mas mahirap yung ano, yung para bang mas matindi yung burden na dala-dala mo dahil yun nga, siyempre may special needs, extra care yun. Siguro kasi isa isa lang naman yung anak ko na, ayun, isa lang naman yung anak ko eh. So, ang pero sa base sa observation, nagiging anchor namin. Well, feeling ko naman sa in general, most of the times na kasi before palipat-lipat kami ng ano, apartment eh, Mm, ng misis ko. So, um, nung time na pagde-decide ng mga apartment ay depende kung saan kami nagwo-work. oo. So, nung nagkaanak na kami, ang decision namin sa kung saan kami mag-stay ay kung saan yung ano, saan yung may malapit na magbabantay sa anak namin. Mm, Tapos nung nalaman na may special needs na yung anak namin, ang question naman diyan, saan yung may malapit na school at saka therapist na pwedeng andon magano yung ano, doon mag-enroll yung anak namin. So, essentially yung ano, yung location ng anak. Well, sa case ko would really depend kung saan may school or kung saan may available na therapist. So, ano pa rin naman, more on education pa rin yung ano, education pa yung din. Oo, actually ganyan din yung education. sa akin dito, eh, yung kung saan kami lilipat ng bahay. 'Di ba Mm. nga nakuwento ko, may nag may bahay kami, may nilipatan kaming bahay sa ano, sa Oh. suburb. Yun mas malaki yung lugar, mas malaki yung Mm. bahay, Mm. may yard, nakakapaglaro Oo. sila. Pero ang hindi ko na consider dun, walang Malayo malapit na sa school. Oo, So yung school i-drive mo niya, mga yan. oh Gano'ng pare, kalayo? Ilang minuto? Ilang minuto? ano, ah, ano pare 45 kilometers away yung school. 45? Oo, Ang layo nun ang layo. Yun Parang lang yung mula bahay namin hanggang Subic yun talaga. So yun, Oh, parang ang pare. biyahe namin doon is ano, 38, 30, well, pagka walang traffic, mga nakakaya ng 40 minutes. Oo, Pero oo. pagka traffic, yung sa umaga, inaabot Mm. 2 oras. Araw-araw yung balikan. So hindi Shucks. namin na-consider yun dati na parang yung school din pala kailangang tignan. Tignan, oo. Tsaka kadalasan, mas flexible tayo sa mga kids and pagdating naman Mm. sa education, siyempre tapos na tayo eh. So talagang karamihan ng mga decisions natin napupunta sa ano eh, welfare talaga ng mga anak eh. Oo, yun talaga. Yun yung dating, actually, yung ganyan na parang transition na nangyari sa akin. Natatandaan ko yung sa panganay ko. Ano Hmm. eh, yun nga, di ba, sinasabi ko nga nung una ako nag-anak, yung sa panganay ko, di talaga ako ready eh. Kasi, Oh, ano eh, medyo parang, selfish ka pa noon nung oo, time na yun. selfish ako. Kasi, Oo. syempre, nung pinanganak yung panganay ko, lahat ng atensyon ng asawa ko, napunta Sa'yo dun sa lang. panganay ko eh. Well, before. Nung Oo, nung before sa'yo before, lang. syempre, ako kasi, ano ako eh, matakaw ako Baby sa atensyon eh. baby boy ka eh, baby Baby boy. ako eh. Matakaw ako sa atensyon, pare, nung kami pa lang, Ah. medyo gusto ko ako yung bida. Bida-bida ako eh. Mm, So, mm. nung dumating yung panganay ko, tangina, biglang nagkaroon ng ibang star sa pamilya namin. Parang Oh. siya na, lahat ng dapat ng desisyon namin,
umiikot na doon sa anak ko. Oo. So, parang ako yung nandun ako sa, yun nga sabi mo nga, di ba, parang ako yung nagkaroon ng postpartum ba ang tawag? Postpartum. Oo, Oo, kasi nagsiselos postpartum. ako dun sa anak ko. Oo. Na parang dapat, hindi naman ako dapat nagsiselos kasi anak ko yun Anak eh. niya yan eh. Oo, Oo, tama, tama. syempre, kung ano yung pagmamahal na binibigay doon sa anak ko, dapat kung may magmamahal siyang natatanggap galing sa asawa ko, dapat natutuwa ako. Pero nangyayari, parang medyo nakikipag-agawan ako ng atensyon Mm. sa anak ko. Parang hindi pa ako ganun ka-mature. Tapos nangyayari, nag-aaway Oo. kami ng misis ko. Mm. So, yun. Tapos yun nga, lagi kong pagka naiinis ako, napapaginitan ko pa yung bata. Kaya kawawa nga eh. Oo. Kawawa yung anak ko eh. Naawa ako doon sa panganay ko. Pero yun nga, buti nga, lumaki naman siya ng mabait. Mas mabait siya kaysa doon sa bunso eh. Kasi pinagbibigyan. Kaya nga, nandito kanina, di ba, kumakaway-kaway pa. Oo. So, yun. Parang, Pero go, go. pero di ba ano naging aware ka naman na yung sa mga nangyari na yung ano yung attention ng firstborn mo is ay sorry attention ng wife mo na pupunta sa firstborn mo tapos Mm, less na yun sa'yo. mm, Pero siyempre as yung ano yung tumatanda na yung panganay mo, paano ka slowly nagtra-transition? Madami bang away yung inabot mm. mo sa misis mo para Oo. parang ma-realize na Alam mo kung ano yung tangina. Oo, ano nagpa-realize sa akin nagpa-realize talaga. sa'yo? Oo, ano yun? Yun nga, nung medyo malaki na yung anak ko, tinanong ko, um, what do you want to be when you grow up? Do you also want Mm. to have kids? Do you want to become a Mm. dad? Sabi ng Oo. anak ko, ayoko. Sabi niya, I don't Ah. want to be a dad. Sabi ko, bakit? Sabi Mm. ko, what about, I'm not gonna have grandkids, blah, blah, blah. Sabi Oo. niya, no, because I might become like you. You're always angry. Abot. Tangina, So, pare. nadurog Tumago yung sa puso mo puso dun. ko, pare. Nasa isip ko talaga, napakasakit nito na sinabi sa Oo. akin ng anak ko to, na yung bata, wala pang malay yung bata eh. So, Kumbaga, sobrang honest yung ano, sobrang yung honest ng sinabi. opinion niya. Sinabi niya Oo. yun na parang kasi I don't want to be, because maybe if I become a dad, I might rage. I Oo. might always become angry. Just like Mm. how you are with me, that you're angry. Sabi ko, Are you telling me that I'm a bad dad?" Mm. Sabi niya, no, it's not that. I know you're good, but sometimes when you get angry, it's just too scary. I don't want my kids to be scared of me. So parang Mm. ako, tangina, napakasakit. Ang sakit Oo. nung sinabi sa akin yun. Then kinuwento ko sa misis ko. Sabi ng Oo. misis ko, buti nga sa'yo. Yan. Pero sinabi lang niya, yan yung sinasabi ko sa'yo kasi yung mga bata, matalino yan, ganto ganto. Nakikita Mm. nila yan. So, parang yun yung naging wake-up call sa akin na parang, tangina, mali yung, kasi sa akin, ang iniisip ko lang dati, yun nga, parang nagsiselos ako sa anak ko. Tapos, plus, gusto ko syempre, ano siya eh, lumaki siya ng maayos. Kasi ako, pinalaki ko, lagi akong pinapagalitan, lagi akong Mm. pinagsasabihan, yung parang mapunta ka sa tamang direksyon. Ang katwiran ko dati, di ba, nang ako yung maging masama sa mata mo, Mm. basta ikaw, lumaki kang maayos. Parang yun yung Oo. thinking ko eh. Na naisip ko parang medyo ginagawa ko naman is pinapatay ko yung relationship na dapat kong buuin sa anak ko. Mm. Mm. Dahil gusto ko siyang quote unquote na maging maayos na tao na mali siya. So, Ma yun. kasi yun yung ano eh, yun yung parenting na kinagisnan natin eh. Yun nga. Kasi wala naman ako na-build na relationship sa tatay ko. Hindi naman ako, Oo. kumbaga, wala naman ako pinapangaralan dati. Baga, Mm. papagalitan ka lang. So ako, yun lang din yung natutunan ko. Papagalitan mo lang. Sabihin mo lang, ganito, ganito. Ito yung dapat mong gawin. Na parang medyo mali. Yun yung sa akin na, na pinaka nahirapan ako na, well, medyo masakit yung pagka-realize ko eh, na ganun eh. Oo. Kasi yung bata yung nagsabi mismo eh. Mm.
yung sa akin, i-relate ko lang din sa kwento mo. Kasi, siyempre yung anak ko, special needs, Mm. may autism sa mga curious. So, yung mga first few years niya, hindi siya nakapagsalita. So, pinapagalitan ko siya, tapos, alam ko pinapalo ko siya or pinipitik ko siya. Ah, Tapos, oo, siyempre, nung una, iniisip ko na parang yun yung ano yung feeling ko, yun yung way para ma-discipline siya or para mm, hindi niya gawin yung mga certain things. Tapos, na-observe nung isang tita niya na bigla-bigla na lang umiiyak yung anak ko out mm, of the blue. So, inisip ko, tangin na, traumatize ata yung anak ko. mm, May ano na din ako. Kumbaga may experience, alam ko yung feeling ng ano na yung may bigla kang magkakaroon ng anxiety attack dahil meron kang nakitang tao or meron kang nakitang scenario na mm, nagpapatrauma sa'yo. So inisip ko, parang ayoko naman ibigay din sa anak ko yung same fear. mm, Kasi so mm, totally pag pag sa mga may anxiety attack, totally hindi ka makakaisip nun ma-freeze ka na lang eh. So, inisip ko, ayun, simula nun, unti-unti kong binabawasan na siya until na such time na ang tanging pang discipline ko sa kanya is taking off yung mga gadgets gadgets. sa kanya. Pero Oh. isang reason ba yung nung kaya mo siya pinipitik is or is ano, nafu-frustrate ka dahil hindi pa siya nagsasalita? Dahil hindi mo ba naiintindihan nun na may special needs pala siya? Ay, hindi. Usually, kaya ko siya di-discipline or pinapalo. Either ayaw niya magsipilyo, ayaw niya maligo, ayaw niyang kumain, ayaw niya magbihis. Usually, yung mga daily routine, yung mga quote-unquote hygiene, Mm, kumbaga, mm, mm. na tayong mga neurotypical people ginagawa on the daily basis na parang second nature na sa atin. Pero So, ano yun, ba? Diagnose na siya nun nung gano'n, nung Hindi pa, ano pa lang siya nun. Ang tawag doon? Global developmental delay pa lang siya nun. Pero siyempre, ano me yung, being, teka, wait para sa mga ah, nakikinig ano yung global, ano yan? Global global develop. developmental delay. So, yung global developmental delay, yan yung kung medyo mabait-bait pa yung yung inyong developmental na doktor, developmental pedia. So, kunyari, meron kayong mga anak na sa tingin nyo na, bakit kaya hindi pa nagsasalita yung anak ko? Or bakit may mga milestone siya, developmental milestone na namimiss niya. Like saying, basta, may libro about dyan. Mm. Yun ang kukontakin yung specialist na kung saan kailangan mo magantay ng kalating taon para makapagpabook dahil sobrang Talaga. konti lang nila. Oo, sobrang konti lang nila. Yan pala yung Dito sa magandang Pilipinas. trabaho. Oo, good May luck. sweldo Oo. yan. Pero ay maganda kasi ang laki ng singsing nung doktor eh. Engagement din ng doktor eh. So definitely siya. Maganda yung kitaan. So anyway, ang unang diagnosis do sa anak ko is global developmental delay. So essentially, parang sinasabi na hindi namin i-rule out na may autism siya, pero i-observe muna namin siya. So yung GDD na yon lasted 6 months of observation. Then after 6 months, yun, kinatulan na siya na, confirmed, may autism siya. Anong naramdaman mo So, nung sinabi na, oh, confirmed, may autism siya? kasi ano yun eh, paano ba? Ha, medyo mahirap yun ah. Ay, mahirap dahil kasi nung time kasi na yun, kasama ko yun, no? Hindi ko kasama yung wife ko noon. Mm, Nung may pasok siya noon eh. Ako lang yung mag-isa. Plus kasama ko yung kasambahay namin para mm. just in case kailangan ko ng assistance sa pagbuhat sa bata. So nung una kong nakita yon, parang inisip ko,
Kasi ito na yung time na ano nag-deteriorate na yung mental health ko which Mm, magiging topic natin mm, later on. So, yung pag-breakdown ko sa mga ganito, may oras. mm, So, for example, stress ako sa work or na-frustrate ako sa bahay, may oras ako kung kailan ako mag-breakdown. So, yung time na yon, nag-breakdown ako siguro mga 3 p.m. kasi nasa bahay na kami. So, yun. So, yun. parang nagka-mental breakdown na parang umiyak ka o na, Oh, I mean, kailangan ko lang umiyak para lang malabas yung stress ko dun sa oo, news na talagang alam ko naman na yun na talaga siya, pero parang confirmatory lang, parang nail mm, on the coffin na siya. oo, oo. Kasi alam ko na kwento mo sa akin yan na parang nakikita mo na dati na parang hindi siya at par dun sa mga ibang bata. Oo, Nakikita mo, pinag-exper ba't mm, ganun? Siya, hindi, itong mga ibang bata, ganito, sila ganito. Tapos parang mm, iba yung, parang naisip mo, gusto mo na ipacheck kasi gusto mo nang malaman agad kung oo, ano kung ba talaga. kung ano ba talaga. Tsaka sa mga parents diyan, yung nagsasabi na wag i-compare yung bata sa ibang bata, partly true. So, ang ginawa ko noon is pinapasok ko siya sa preschool para parang may sample size ako na Mm. ayun. So, siya yung add one out. So, Paano, anong nangyari nung pagdating niya dun sa play school? hindi siya nagpa-pay attention For his age, anong taon na ba siya? Siguro mga 2 years Mm. old. Sa 2 years old, dapat at least may grasp ka na sa mga commands like sit down please or Mm. uh, at saka yung pag sa socialize niya. Tapos hindi din niya mo-regulate yung emotions niya, tawa siya ng tawa. So usually ganun din sa mga may mga autism, hindi nila ma-regulate yung emotions nila. So may mga iba sisigaw-sigaw. Luckily yung anak ko, tumatawa lang siya. Mm. Kaya alam ko pag inaantok siya, tatawa lang siya ng tawa Tumatawa lang siya. oo. Siyempre papatulugin ko na siya. Dahil, ang, So, ah, ang hirap parang ang hirap din nung ang kapain, ang hirap kapain, ang hirap Krista. kapain. Ilang taon ko din sinusubukan kapainin at intindihin yung anak ko. I mean, intindihin ko paano yung galawan niya. So, Oo. Parang, yun nga ako, naisip ko pa lang ngayon kasi yung mga anak ko ngayon, parang pagka sinabi ko na shutdown na yung yung iPad. O ah, kaya sabihin ko lang, gamit candy time. Ano lang yun, yung vitamins sila bago matulog. okay. O gamit candy time na. Mag-iinarte muna, magagalit, I don't want to Mm. sleep, I'm not sleepy, blah 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 blah. Ah, Diskusyonan pa yan. mm. Pero makita mo, naggagami candy, tas magtututbrush na, tapos higa, tas tulog na. Oh, yan, antok ko. Na inaantok na pala. Pero yun nga, yung parang naisip ko kasi, pagka kunyari, tas tumatawa, iisipin mo, hindi pa siya inaantok kasi tumatawa siya eh. Oh, Diba? ano yun, di lang nila ma-regulate yung nararamdaman nila. Kaya, ayun, I mean, hindi lahat ng hindi din lahat ng mga may autistic na bata, ganyan din yung reaction. So, talagang depende din talaga sa parents kung paano nila ino-observe yung kid nila. Pero iba-iba, di ba rin yung levels ng autism? Di ba yung O, sinasabi nila may yung yung spectrum, something something spectrum. um, sinasabi nila na may spectrum, pero siguro yun sa akin, um, siguro either, para sa akin, either verbal o non-verbal na lang yun Mm, tapos, magkakatalo na lang yan kung may comorbidity. So, kung yung comorbidity, kumbaga, hindi lang autism yung meron siya, meron din siyang retardation. So, kapag mm. minalas-malas ka, yun, may mental disability naman siya, or may possibility. Ang pinakamatindi na narinig ko, parang bingi yata yung bata or bulag. Tapos may autism. Ang ina, paano yun? Exactly, pare. Di ba? Exactly. Yun yung mahirap. Kasi Hindi paano talaga. paano Paano mo? kayong mag-usap? Paano mong Oh, sasabihan kung anong kailangan niyang gawin? Kung oh, hindi kanya ay, naririnig.
Ang hirap talaga pare. Kaya nga ano, yan yung nagpabago din sa akin as a parent. Kasi ako nung bata ako, kapag meron nakitang disabled, ano wala ako masyadong empathy sa kanila na parang, Mm. pilay siya or bulag siya, parang gano'n. For the person na sinasabihan yun, masakit. Pero doon ko na-realize na mas masakit pala pag narinig ng parents na sinasabihan or ni-ridicule yung anak nila. Yung anak mo. Oo. So, ayun. Ako naman, feeling ko kapag inasar yung anak ko, ayun, definitely, hindi din ako masyadong lalaban kasi for sure, ang magsasabi yun, mga bata din eh. Tsaka hindi, although, swerte din naman kasi ngayon yung sa mga panahon ngayon. Mm. Ewan ko kung sa Pilipinas is gano'n na din. Pero parang hindi na masyado yung uso yung mga nangaasar eh. Oh, hindi ko lang sure. Para kasing, ewan ko, may nako-call out na din kasi eh. Oh, naka-call out na din. So, ewan ko kung totoo yun. Pero dito kasi sa school, tinatanong ko si Rico Mm, eh, may nangaasar ba sa'yo? Wala mm. naman daw. Ano lang, ang mga pangasar lang, sasabihin, ay, umiyak ka nung dati. Yun lang. Parang Okay, weak yung mga pangasar dito eh. Hindi hindi naman yung ako below yung the belt. umiyak. Parang ganun lang eh. Hindi naman ako yung umiyak. Oo. Yun lang. Tas yun, mga ganun. Tas tinuturuan ko lang si Rico, pag ay nasar ka, tas nakita mo, pangit. Sabi mo, pangit. Hindi naman nila naiintindihan yun eh. So, Tinuruan mo ba ng pang-asar yung anak mo? pero, yung parang, hindi ko ma-imagine eh. Parang ako, parang, naisip ko pala, parang, ang hirap nung ang hirap nung pag-transition. Kasi, lalo na, kunyari, yan, binata ka. Tapos paano yung naging transition mo from being, yun nga, walang anak, tapos bigla ka nagkaanak na may special needs? Ganong katagal yung transition mo doon? Siguro mga 2 or 3 years din transition ko from a parent na mas kayang i-handle yung kid with special needs. Ito, i-generalize ko na muna. Um, Siguro yung transition between a parent muna. Inapansin nung katropa ko na andun kami sa isang mall. Tapos nakita namin yung tropa ko doon sa mall na yun. Tapos in-invite namin over lunch. Tapos napansin niya na overprotective ako doon sa anak ko na parang bawat galaw niya, nakasalo na kagad yung kamay ko sa ulo niya kasi baka mamaya muuntog niya Oo. yung sarili niya or yung mga pag-abot-abot niya. I make sure na hindi niya mapopoke yung mata niya nung time na yun. Mm. Tapos yun, sinabi sa akin nung katropa ko na yun for siguro mga 3 years din kami magka-opisina. Sabi niya na, galing napaka-protective mo naman as a father. Tapos ako naman, at that time parang hindi ko napansin na yun na pala yung ginagawa ko. So, sa tingin ko, may mga times din, I'm sure sa'yo, Tristan, meron ka mga moments na, tanga na, ginagawa ko na pala to, hindi ko alam. O kaya, naglilinis sa panahon ng tae ng anak Oo. ko. Pare, Nag, madirihin ako eh. mm. Pero Talaga? oo, madirihin ako. So, Oo. pero yun nga, nung pag, nung, nung nagkaanak na ako, tangina, kahit kumakain ako, tas tumae yung Mm. bata, Oo, hugasan linisan ko mo. yung tae, hugasan ko yung puwet. Tapos pagkatapos kong hugasan yung puwet, tinapon ko yung diaper, nasa mukha ko na Oo. nasa harap mo yung tae. Oo. Tapos kakain ako ulit. Tapos kakain ka Parang ulit. wala na, hindi na. Pero dati pag na-imagine ko lang, Oo. ngari sinabi, Wala na. tae habang kumakain ka. Parang, "Oh, Wala. wala, hindi ko kaya eh." Ano ako, nadidiri Wala ka ako, na gana. ganito-ganito. Oo. Pero ngayon, pero yun nga, naisip ko nga, yun nga, nung sa anak ko, nagligpit akong tayo, di fine. Pinunasan ko yung puwet, Mm. nagtapon ng diaper, mabaho yung diaper, pero wala, parang normal pa din. Oo. Hindi ako nandiri. Tas ano pa, naisip ko kung ano pa yung, actually kasi nung, alam mo, nasa Pilipinas ako, feeling ko Mm. talaga napaka-immature ko nung kasi parang, yun nga, meron kaming yaya. Tapos, ako ko eh,
yung nilunod ko yung sarili ko sa trabaho. Oo. Kasi 'di ba nga meron akong yung sa past episode natin na sabi ko nga na gusto ko maging good provider eh. Oo. Oo. Yun yung ano ko eh, yun yung parang nasa utak ko lang lagi eh, na gusto Mm. ko maging good provider. So ako, yung sarili ko, nilunod ko sa trabaho na to the point na wala na akong panahon sa anak ko. Kasi lagi ko lang isip, okay, may aya naman, may mag-aalaga dyan. Parang ganun lang. Tapos lalaruin ko lang konti. Tapos maya-maya, kukunin na nung yaya. Nung lumalaki si Rico, ganun. Medyo parang Okay. napaka wala akong kwenta. So Na, nung go. lumalaki si Rigo, hindi kayo yung tipong couple na salit-salit kayo kakain. Kumbaga sabay pa rin kayo kakain na, Oo, kasi o may yan, may yaya. handaan. Ah, dahil may yaya. Wow, social. Hindi, pero pag sa handaan, pag may handaan, Mm. kunyari, kasi hindi namin sinasama yung yaya pag Oh, lumalabas kasi kami. plus two na kayo nun eh. Oo, +1 pa yun eh. Tsaka ayaw rin Oh. naman niyang sumama. Tsaka hindi ko rin kasi gusto yung parang may sumusunod-sunod sa'yo. Tas naawa Oh. naman ako eh. Oo, oo. Eh, ano, yung salit-salitan din naman kami. Pero madalas nga, yung pang isang inakabuisit ko noon kasi, yun nga, gusto ko, madalas, gusto ko mauna na yung misis ko eh. Kumbaga, para maging komportable siya eh. Mm, Pero ang mm. nangyayari kasi, yung bata, gusto lagi doon sa misis ko. Parang Ah, okay. dede. Minsan Mm, nakikita ko na nahihirapan na, napaka-uncomfortable. Sa lahat na mm. lang ng lugar nilabas niya yung suso niya dahil kailangan magpadede. Oo, Na parang ako oo. naisip, tangina, hindi ba makapag-antay yung putang inang yan? Parang yun yung sa utak ko pare. Tangina, hindi ba makapag-antay? Tangina, may bote naman. Di dumedi ka sa bote. Ba't kailangan pa sa suso? Yun yung Oo, utak ko no, na parang ako, putang ina, pinapahirapan mo yung asawa ko. oo. Tapos buisit na buisit ako. Yun nga siguro yung postpartum na Oo. parang tanginan to. Ikaw pa yung nagka-postpartum Para kapal ng parang isip mukha ko, mo. putang ina to, pinapahirapan mo yung asawa ko. Tangina ako, Oo. kumbaga, nung kaming dalawa pa lang, alagang-alaga sa akin yan na parang pinagsisilbihan ko talaga ng gusto yung mama mo dati. Tas ngayon, dadating kang bata ka, papahirapan mo. Parang ganun yung Oo. nasa utak ko noon. Na, ewan ko, tangina na pumasok sa utak ko noon. Siguro yun nga, kasi nga, hindi ako masyadong nagpaka-involve. Kasi nga, ano nga eh, Mm. yeah, masyadong, ano ko sa, lunod ako sa trabaho masyado eh. So, yun, hindi, yun, parang malaki yung miniature ko nung lumipat kami dito sa Australia nung kami na lang. Mm. Kasi, no choice eh. Nung Oo. una, si Luis yung nag-aalaga kasi hindi siya nag-work nung una, tas Mm. ako yung nag-work. Pero, Mm. um, parang doon ko nga rin na-realize yun nga, yung sinabihan nga ako na ayoko maging tatay kasi ayoko maging kagaya mo eh. Napakasakit pag naalala ko. Tayo na sakit. Ano eh, naggagawa ako ng effort para kausapin. Mm. Mm. Yun, or alamin kung ano yung mga gusto. Tapos, ang nakita ko lang din, nung sinabi ko dun sa anak ko, sabi ko, nakita ko kasi tumitingin siya ng mga dinosaur, yung panganay. Sabi ko, alam mo ba, nung kasing edad mo ako, hilig ko rin yan, yung dinosaurs. Mahilig ako dyan, may mga Oo. sticker book ako, ganto ganto. Parang nung wala daw ako, sinabi niya sa misis ko, sinabi sa mama niya, Mm. Mom, did you know? I was just like dad when he was my age. He also like dinosaur, blah 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 blah. I'm so much like him. Parang nagkaroon na ng parang natuwa nga ako noon kasi parang proud siya na Naging role model ka na sa oo, kanya. na parang magkapareho kami ng gusto ni tatay, ganto ganto. So Mm. parang ano siya eh. Medyo tumaba yung puso ko noon na naisip ko parang Mm. nagbi-build naman ako ng relationship dun sa anak ko. So yun, pero ako nararamdaman ko pa rin malaki yung kasalanan ko kay Rigo. Mm. And malaki yung naging Babawiin mo. pagkukulang malaking babawiin ko. Kasi mabot pa sa point kasi dati lagi niyang kinukwento. Tangina, daldal ko na naman, Ingo, Ay, kakasabi okay ko lang, lang. okay lang. Go Daldal ko lang, eh. pare. Dati, kasi dati sinasabi niya, dati may point siya dito na parang um yung mga kinukwento niya, yung parang mga hindi ko naiintindihan. Tapos mga Ay, parang, parang daldal lang siya ng daldal. oo, Ganun. tapos ang mga weird. Ang Mm. gago pa nung sinabi ko. Sabi ko,
Hindi mo ba alam, weird lahat yung mga sinasabi mo. Parang yung sabi ko, don't talk about that. Ah, That's weird. Ganto, ganto. Parang why do you even watch that? It's weird. Blah, blah, blah. So parang nandun na naman ako sa boomer. Ang ano ko naman nun, parang frustrate ako na parang, tangina, ba't ba ganyan yung mga trip mo? Na oh. parang ako naisip ko, kailangan ko bang ipa-check to? Kasi ba't parang yun at yun yung pinapanood niya? Parang ang weird naman ito. Sabi ko, don't ever talk about that. Parang don't ever talk about that. It's weird. Only weird people do that. Blah, 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 blah. Tapos parang ako, nung after nun, bigla ako na-realize na parang, tangina, kung yun yung personality niya eh. Kung nerd siya eh. Oh, oh, Bakit ko binabago? Ba't oh. parang, tas kinabukasan nun, alam ko, nausap ko ulit eh. Nag-sorry ako eh. Mm. Sinabi ko, I didn't mean that, gento, gento. I was just freaking out kasi parang medyo, I don't understand kung ano yung pinapanood mo. Mm. Pero yun, medyo natututo akong mag-sorry ba? Eh na ano ko na din eh, parang medyo mahirap gawin na magsusorry ka dun sa Mm. anak mo. Pero ang Mm. ginagawa kong way is ine-explain ko muna kung bakit ako nainis. Oh. And ano yung nakakainis dun sa ginawa niya. Yun yung ganun yung ginagawa ko. Pero sa iyo ba pagka yun sa anak mo, paano mong ini-explain na oh, Sven malito? Paano An I mean, kunyari may ginagawa siyang mali. Paano mo ah, i-explain na or nagalit ka, sabihin mo nang nagalit ka, oh, oh. nagpakita ka ng frustration na parang puta naman no, blah blah blah. Paano yung ano? Paano mong ipapaliwanag sa kanya na hindi nagalit lang ako dun sa ginawa mo, hindi sa'yo. Ano, abutan ko siyang chocolate ice cream. Tapos, okay na kami. Hindi, tawag doon, medyo mahirap kasi. Kapag, for example, ngayon kasi si Sven, ano, ayaw niya na humihilik ako. Eh, ang Mm. lakas ko pa naman humilik. Tapos, bumili pa nga ako ng malaking kama para ano eh, at least, medyo malayo-layo siya sa akin. Pero, Oo. yung anak ko kasi, iba sa yung si Sven kasi medyo needy. Gusto Mm. laging may kayakap pag ano, na natutulog. So, hindi ko din siya malayuan. So, anong nangyayari, pag humihilik ako, tinatakpan niya yung bibig ko. Tapos pag tinatakpan niya yung bibig ko, nagigising ako. Tapos pag nagigising ako, nagagalit ako na, don't cover, don't cover daddy's mouth. Mm. Tapos, basta parang nag-negotiate ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, I'll take your socks off kasi gusto niya may socks siya eh. Yun yung Mm. kanyang ano eh, parang security blanket sa Oo. mga yun, para makarelate. So, edi, ayun, mahirap i-explain sa batang may ASD kung bakit masama o bakit hindi mo kailangan gawin yun. Pero usually naman nakakaintindi naman sila ng ano eh, ng bad or no. So yun. Ah, Yun siguro, that's bad. so Ayun. na ano pa din, kumbaga may kasi inisip ko, hindi naman siguro sila nagtatanim ng galit eh, no? Kunyari, napagalitan mo, nagtatanim ng galit. Or nagkakaroon Um, ng trauma or what. Nagkakaroon sila ng trauma. Yun yung naano ko. Yun yung mahirap Tsaka pala doon. nagkakaroon din sila, similar lang din sa atin, alam nila kung sino yung tao na kailangan nilang katakutan. So sa Mm. aming dalawa ng wife ko, ako yun. Kaya medyo malayo yung, kaya pagpapapiliin, ako siguro yung last person na lalapitan ng anak ko. Talaga, tangina, parang ganyan Oo. din sa akin kasi ganyan din yung Oo, mga ano ko. exactly. Kunwari, Exactly. kunyari, isa niyakap ko. Mm. Kasi yung bunso ko seloso eh. Pag ganyan, niyakap ko yung Mm. kuya niya. Wala siyang pakialam. Pero pagka yung mama niya yung nagyakap dun sa kuya niya, sasabihin niya Oo. kaagad, ba't ako hindi mo ako niyakap? Yung bunso ko parang ako eh, kailangan siya yung bida eh. So, Kailangan ng yun. attention. Yun yung ano ba ba? Yun, actually, yun, ako parang ang key takeaway ko lang dito sa episode na to siguro, yung sa pagta-transition natin. Parang, well, ang parang natutunan ko dito is, ang laki nung challenge sa pagka may, Pag may anak, special needs pala oo. yung anak. Well,
Actually, kahit, pareho lang naman. Actually, pareho lang challenging eh. parang Special needs challenging or lang. not, parehong challenging eh. May kanya-kanya lang mga struggles din. Lalo Ikaw, pag for sure. nag-postpartum ka. Oo, lalo pag postpartum yung tatay. Anak ng kamote naman, no? Yun nga, yung siguro kunyari ikaw sa nakikinig, kung ikaw hindi ka pa nagiging tatay, sana ano mo to, yung mga pinag-uusapan namin, maging ano to, parang warning or parang yung mga pagkakamali namin, maganda maging hindi mo na kailangang ma-experience kasi na-explain na namin dito. So, kunyari, kung may mga tanong man kayo, pwede nyo naman kami i-message eh. May, ano ba tayo? May Facebook ba tayo? Meron, pero di ko pa na ano yun eh. Yung cover photo natin eh. Although okay lang yan. Pero- May magkaka-Facebook account din kami. So, yun. Ikaw, At Ingo. saka, Ikaw, anong ayun, Ingo? yung takeaway ko dito, kung hindi mo pa kayang i-sacrifice yung oras mo, yung pera mo, tsaka yung love mo, tsaka siyempre yung flexibility mo sa mga vacation, mga ganun, yun. Hindi ka pa ready, ay sorry, para maging concise, kung hindi mo pa alam kung paano maging selfless or medyo selfish ka on your own, medyo mahihirapan ka maging tatay or Mhm. maging parent in general. Kasi talagang ano like Tristan or ako, may mga times na imbis na titingin lang ako sa data blitz para tumingin pag window shopping lang ako ng PS4 kasi hanggang yun lang yung kaya kong gawin kasi pambibili ko pa ng formula na gatas sa anak ko. So, ayun. So, kung ready ka nang i-let go yung mga ganun, kung ready ka nang unahin yung ibang tao kaysa sa sarili mo, ready ka na maging tatay. Pwede ka na magtatay. Oo. Unfortunately sa akin kasi, nung naging tatay ako, hindi pa ako ready i-let go yung mga bagay na yan. Although ngayon, nililet go ko na kasi lahat ng mga laruan ko, Nasa mga kanila gadgets na. ko, nasa kanila na eh. Actually, itong desk ko na to, itong computer area ko na to, Oo. ginagamit ko lang to pag nagre-recording ng podcast. Pero buong araw, yung anak ko na yung nandito, hindi ko na nagagamit to talaga at all. So, siguro nag-improve na ako, baka wala na ako sa postpartum. And sana sa next episode natin, ah may mga maganda naman ako maikwento na nagawa ko bilang tatay. Pero yung pagiging tatay is napakahirap and may mga bagay na hindi na sinasakripisyo mo pero it's a thankless job. Yun. Parang IT lang, no? Oo, parang IT lang. So yun. So dito na nagtatapos yung sa mga nakikinig, follow nyo naman kami sa Spotify. Tsaka i-share naman ninyo kami sa Instagram stories. Itag nyo At saka, kami. tsaka i-rate nyo din kami, ah. Ay, oo, Tsaka i-rate nyo din kami. pwede kayo mag-interact dun sa mga bawat episodes. Itag nyo kami. Ang Instagram ko is, tag nyo kami sa Instagram. Ang Instagram ko is @TristanTing. Ako naman at Ingomar83. Yun. Tag nyo lang kami. Tapos i-repost namin yan. Tsaka para lumaki rin yung community ng mga ng mga tatay. Actually, last na lang pala. Daldal ko talaga. Sorry ah. Ay, okay lang, So, pare. i-shoutout ko lang din si Mark D kasi nag-message din siya kasi naikwento rin niya yung struggles niya bilang ama. Pati si Rex biglang awa. Yan. Si Kuya Rex. Pare si Rex, sabi din niya, ang ganda ng kwento ni Rex, message niya ako pero hindi, hindi, message niya dun sa 30-40 na group pero Okay. baka ayaw niya kasing i-share. Di ba, Oh. pare, Okay, yun, pare. oh. Share namin yun Okay. one day dito. Siyempre, i-confirm ko muna kay Rex kung okay lang bang i-share. Pero, ang Oh. ganda ng kwento ni Rex. And ang ganda ng mga nagiging reaction ng mga tatay na biglang nagka-come out eh. Na Oo, parang, yung mga struggles nila, no, na ng parang, mga tangina, struggles nila. hindi lang pala ako yung nahihirapan. Oh, Ibang tao actually, din pala. natutuwa nga ako kasi yun naman yung goal nitong podcast na to eh, na parang to let you guys know, especially yung mga tatay, yung mga lalaki, na hindi kayo nag-iisa sa struggles ninyo. Kasi Oo. pare-pareho tayo ng pinagdadaanan araw-araw. Mm. And pare-pareho tayong hindi perfect.
So, Oo. yun. Applicable lang to sa mga walang ginagawang kabalastugan sa mga anak nila or Oo. pinapabayaan yung anak nila. Ibang usapan yun Okay, usapan yan. So, yun. So, dito na nagtatapos ang Tatayhood Podcast. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Thank you. Thank you, thank you.